Kumusta na po ang bawat isa? Diba? Mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon na muli andito tayo. So, sige po. Ngayon naman po ay bigay natin ang, sabi nga, naalala ko yung sa Samuel. Ang pakikinig ay higit na hain, no? So, even sa ating pakikinig ay pwede natin ibigay yung best worship natin. Amen. Praise the Lord. Nais ko pong simulan ito sa tanong na nangangailangan ng honest na sagot. At kayo na lang, wag na po kayo tumaas ang kamay, sa sarili nyo na lang. Talaga namang napakasarap magpuri, magpasalamat, sumamba, pag maraming biyaya, pagpapala, maayos ang sitwasyon natin. Pero ang tanong ko, kapag mayroong tayong mga pinagdadaanan, ganon pa rin ba tayo? Ayan. Kasi salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo, mga kapatid. No, katulad ng kanta kanina, dapat talaga ang sentro ng pagsamba at pagpupuri nasa Diyos. Pag sinabing sentro ang Diyos, hindi ka maapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo dahil ang focus mo ay ang Panginoon, di ba? Amen. At salamat sa Panginoon dahil, sumasang-ayon yung putuan. Ayan. Salamat sa Panginoon dahil talagang ito po yung ituturo niya sa atin, no? Na i-refresh niya tayo, i-inspire niya tayo na muli ay talagang maging bahagi ng buhay natin ito. Sabi nga, worship is lifestyle. Pag sinabing lifestyle, kahit ano ang nangyayari sa buhay mo, sasamba ka sa Diyos. Kahit ano ang pakiramdam mo, kahit anong nakikita mo, kahit anong naririnig mo na pangit, patuloy kang magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Kaya lang, talaga hindi yan madali eh. Di ba? Sa totoo lang, bilang tao, no? Kaya nga, gamitin ng Panginoon patuloy na message. And I believe sa mga nagdaang Sunday ay nangungusap na ang Panginoon, no? Muli ay gamitin tayo ng Panginoon. So sa umagang ito, pinamagat ako po itong the power in praise. The power in praise. No? Ayan, the power in praise. Ang ating pong text ay nasa Acts chapter 16, verse 23 to 26. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa ating Diyos. Ang salita at ang Diyos ay isa. Sabi sa Acts chapter 16 verse 23 to 24, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo, pinabantayang mabuti, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan, at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Next. Nang maghahating gabi na, si Pablo at Silas nanalangin, umawit ng mga himno sa Diyos, at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo, walang ano-ano ay lumindol ng malakas. Nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Saglit po tayo manalangin. Hallelujah, O God. Hallelujah. Patuloy po kaming naghahandog ng papuri at pasasalamat sa iyong mga salita. Ang salita mo ay pagpapala po sa aming buhay. Panginoon, kinikilala namin dahil sa iyong salita, kaya po kami nananatili, kaya kami nagpapatuloy, Panginoon. Dahil ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salita mo ang nagbabago ng buhay namin. Salita mo ang nagbibigay sa amin ng lakas para patuloy kaming lumaban. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin, patuloy mong iparanas po sa amin ang kapangyarihan ng iyong buhay na salita.
Panginoon, gamitin mo ang salita mo sa umagang ito upang katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. At Panginoon, anuman ang kalagayan namin ngayon, Lord, ilagay mo kami sa tamang alignment, O God, na ikaw pa rin ang sentro ng buhay namin. Sa iyo pa rin ang aming pagsamba. Salamat, salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Sa umagang ito ay ang tanong na nais natin sagutin, ano nga ba meron sa pagpupuri? Ano nga ba merong kapangyarihan sa pagpupuri? Bakit ba ito yung pinapagawa ng Diyos sa atin, lalo na sa panahon na may laban tayo? Bakit itong ang gusto ng Panginoon na maging respond natin? Bakit ito ang gusto ng makita ng Panginoon kapag dumadating tayo sa mga laban ng buhay? So yun po yung nais na ipaintindi, paunawa sa atin sa umagang ito. Ano ang kapangyarihan meron sa pagpupuri? Next slide. Unang-una po sa pagpupuri. Diretso na po ako. Dumarating talaga ang Diyos. Kapag may pagpupuri, dumadating ang Diyos, mga kapatid. No? Tingnan po natin yung mga verse na magpapatunay po. Kasi yung istorya po kanina, habang nananalangin, nagpupuri, umaawit si Pablo at si Silas, may nangyari po ba, di ba? Nayanig yung kulungan at kakaiba po nangyari. No, yung kanilang yung gapos, no? Grabe po yung kalagayan ni Paul at Silas. Bukod sa sila ay kinulong sa isang kulungan, nakagapos pa yung kamay at paa nila. May gwardiya pa sila, mga kapatid. Pero habang sila ay nagpupuri, nananalangin, may nangyari. Biglang lumindol lang napakalakas sa loob. Sabi ro, nakalag. Sabihin mo nga, nakalag. No? Yung mga tanikala at even yung pintuan ng kulungan ay nabuksan. So, yun po yung nangyari. No? So, tingnan po natin. No? Dito po ay nagpapakita, no? Hindi naman natin, wala namang sinabing dumating ang Diyos eh. Nayanig lang eh. Di ba? Tingnan po natin. Next. Sabi sa Exodus chapter 19 verse 18, ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh. Sabihin nyo nga, bumaba si Yahweh. Sa anyo ng apoy, tumaas ang usok tulad ng usok na isang pugon at nayanig ang bundok. Nayanig ang bundok. Na-imagine nyo po ba yun, no? Ito yung isang eksena na gustong-gusto ng mga Israelita na makita talaga ang Diyos. Mabait naman ang Diyos. Sige nga, sige. Magpapakita ako sa inyo. Maganda kayo. Doon sa bundok ng Sinai, bababa ako. Gumising kayo na maaga, maganda kayo. Noong umaga pa lang, doon sa bundok ng Sinai, sabi nga, salasalabat na yung kidlat, yung kulog, yung makapal na usok. At habang sila ay lumalapit doon sa bundok, ramdam na ramdam nila yung bundok na parang lumilindol. Kaya nga, sabi nila kay Moses, Moses, ikaw na lang ang pumunta sa taas. Ikaw na lang. Hindi namin kaya. Kaya nga si Moses yung na-encounter niyang matindi ang Panginoon doon sa bundok ng Sinai. Sabihin niyo, 40 days, 40 nights, andoon siya, pero hindi siya nagutom. Kausap niya si Lord doon. So, mga kapatid, ito po isang katunayan, mga kapatid, na ang Diyos talaga ay bumababa. Ang Diyos talaga ay dumadating kapag may mga nagpupuri, sumasamba sa Kanya. At ang napakatindi nga noon, napakatindi, lalong-lalo na kapag tayo sumasamba, nagpupuri sa panahon na may pinagdadaanan tayo. Kasi alam nyo, mataas na pananampalataya yun eh. Bakit? Kasi, isipin mo, may pinagdadaanan ka.
pero pipiliin mong sumamba, magpuri sa Panginoon. Faith yun, mga kapatid. At alam naman natin, pag nakakakita ang Diyos ng faith, gumagalaw ang Diyos, mga kapatid. Next. Sa Nahum chapter 1 verse 5, nayayanig sa harapan niya ang mga bundok, gumuguho ang mga burol. Ang lupa'y nayayanig sa presensya ni Yahweh. Ang lupa'y nayayanig sa presensya ni Yahweh. Nanginginig ang daigdig, gayon din ang lahat ng naninirahan dito. So, kumbinsido ba tayo sa ating puso na kapag nagpupuri tayo, dumadating ang Diyos? Amen. Siyempre, pag may dumating ang Diyos, may gagawin ang Diyos. Yeah, may gagawin ang Diyos, mga kapatid. Next. Ang sabi sa awit 22:3, ngunit ikaw ang banal na pinararangalan at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Sa English translations mas maganda. He inhabit in the praise of His people. Hindi lang siya dumadating, nananahan siya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kanina, wow, ramdam na ramdam niyo ba yung Panginoon kanina? Diba? Pag doon na kayo sa presensya ng Panginoon, parang walang problema, no? Parang wala tayong problema, no? Sigawan tayo ng sigawan. Praise the Lord. Wala na eh. Kasi ang Diyos na ang pinakamalaki sa oras na yon. Ang mga problema natin lumiliit. Diba? So, ganun po, makapangyarihan ang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga po talaga. Hindi lamang dito, lalo-lalo na talaga sa mga personal na buhay natin. No? Pansinin niyo na ba, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, ano yung kauna-unahan? Na itinuro ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Di ba? Ano ang sabi roon? Sambahin natin ang Ama na nasa langit, di ba? Sumamba tayo. Sumamba tayo, mga kapatid. Bakit unahin na natin sumamba? Kung papansinin nyo, no, nasaan yung pangangailangan? Doon, di ba, para ibigay nyo sa amin ang aming pagkain sa araw na ito. Wala naman doon sa una, no? Ngayon ba, ganon pa rin tayo mag-pray? Laging una ang pangangailangan. Dapat hindi na po. Dapat po una ang pasasalamat, una ang pagpupuri. Bakit? Mas lalo ko po ito naintindihan. Noong nag-share po ako sa Muson, meron ako i-share na talagang i-share ko, pero binago ng Panginoon. Nagbago yung ano. Kaya pala, gusto ng Panginoon sumamba tayo. Kasi nga, ang Diyos, kontrolado niya ang lahat, ang langit at ang lupa. Di ba? Ang Panginoon, sabi sa Isaiah 46, nangako ng Panginoon, Ako ang Diyos nyo na nagligtas. Responsibilidad ko, tungkulin ko, kalingain kayo. Hanggang sa pumuti ang akin. Ibig sabihin, parang ganito po. Bakit ka mamumblema sa araw na ito? Ulitin ko ha, hindi po talaga madali. Bakit ka mamumblema sa araw na ito? Kung sa araw na ito, ready na ang Panginoon sa lahat ng pangangailangan mo. Di ba may pangako na ang Panginoon eh. Bakit ka? Lord, salamat. Parang ganito eh. Lord, salamat sa araw na ito. Mararanasan ko na naman ang pagmamahal mo. Mararanasan ko na naman ang provision mo sa buhay ko. Mararanasan ko na naman ang kalakasan mo. Salamat, Panginoon. Kaya nga, sa umpisa, parang, dapat talaga magpuri na tayo, magpasalamat na tayo. Kasi hindi pa tayo humihingi, alam na ng Panginoon ang pangangailangan natin. Di ba yung tayo mga magulang, no? Sino ba ang nag-iintindi, nag-iisip sa loob ng pamilya? Ang mga anak ba? Sasabihin ba sa tatay, sa nanay, Nay,
Tayo ba may kakainin bukas? Nay, may babaunin ba ako? Di ba hindi? Ang mga anak, nag-e-enjoy lang sila. No? Laro, ganyan. Bakit kaya? Kasi talagang tiwalang-tiwala sila na bukas, bahala ang tatay niya, bahala ang nanay niya. Pagising niya sa umaga, makikita niya ang lamesa, may pagkain. Makikita niya doon sa damit, naka-ready na, di ba? Ibig sabihin, ang nakikita ko po rito, mga kapatid, pagising pala na umaga, pwede na tayong mag-expect sa Diyos ng mabubuting bagay sa buhay natin. Kaya nga, magpuri na tayo, magpasalamat na tayo, kasi ang Diyos, ready niya na ang lahat sa atin, mga kapatid. Kaya mas lalo ko nakita to mga kapatid na kaya pala gusto ng Panginoon, sumamba tayo. Sumamba ka na lang sa akin, anak. Magpuri ka na sa akin. Magpuri ka muna. Sumamba ka na muna sa akin. Ito ang gawin mo. I-enjoy muna natin yung presensya natin sa isa't isa. Kasi nga, ready na ang Diyos. Hindi pa tayo nahingi. Alam na ng Panginoon ang pangangailangan natin. Isipin mo katyaga ang Panginoon, pati buhok mo bilang niya. Gaano karami ang ibon sa mundo? Sabi ng salita ng Diyos, pinapakain niya yung araw-araw. Hindi nakalimot ng Diyos pakainin ang nilikha niya. E di lalo na tayo. Di ba mga kapatid? So, pwede tayo magpuri, magpasalamat sa panahon na meron tayong mga pinagdadaanan mga kapatid. Next. Pangalawa po na nakita ko rito, nung sila ay nagpuri, di ba? Nakalag yung kanilang mga gapos. Nasira yung pinaka-pintuan ng kulungan. Ang nakita ko at pinakita ng Panginoon, sa pagpupuri, dumarating ang paglaya. Dumarating ang paglaya. Mga kapatid, next. Ang sabi diyan, walang ano-ano lumindol ng malakas na yanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So yun po yung eksena, di ba? Nung sila'y sumamba, biglang nagkaroon ng paglaya. No? Next. Ano yung dating kalagayan ni Pablo at Silas? Di ba? Ang sabi doon sa verse 23, kung natatandaan nyo paano binasa natin. Sa madaling salita, bugbog sarado yung dalawa. Grabe yung kasi hindi lang isa, dalawa, marami ang nanakit sa kanila. After noon, dinala pa sila sa kulungan. Sa kulungan na sabi nga, dinescribe yung dungeon ay isang napakadilim na kulungan. No? Matilim, mainit, at sabi nga, mabaho. At doon, sa loob ng kulungan, marami rin mga bilanggo na nakagapos din sa loob ng kulungan. Pero, nung sila ay nagpuri, biglang sila nakalaya. No? Nakalaya. Mga kapatid, kaya gusto ng Panginoon na tayo nagpupuri sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Gusto ng Panginoon, meron tayong paglaya. Malaya tayo, mga kapatid, sa anumang gawa ng kaaway. Sa anumang gustong gawin ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid. Next. Ano nangyari matapos? Next. Sa umagang ito, katulad nga ng sinabi ng ating song leader, ano ang kalagayan mo ngayon?
Una, katulad ka ba ni Paul and Silas ngayon? Bugbog sarado sa problema. Bugbog sarado sa mga sitwasyon. Pangalawa, ang kalagayan mo ba ngayon parang nakagapos ka? Parang wala kang magawa. Sa pinagdadaanan mo, parang wala kang magawa. Totoo naman yun. May mga times na pag may pinagdaanan tayo, parang may mga panahon na parang wala akong magawa. At katulad ng kalagayan ni Pablo at Silas sa paligid, nakikita mo rin. Ang paligid ni Paul ay mga taong nakabilanggo rin, nakagapos. Wala kang magawa. Pag tumingin ka pa sa paligid mo, parang wala rin silang magagawa sa kalagayan mo. Kapatid, kaya nga gusto ng Panginoon, mag-respond tayo, magpuri tayo, sumamba tayo sa Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon, maghapos tayo ng mga sitwasyon na yan. Kalooban ng Panginoon, malaya tayo. Malaya na tayo mga kapatid. Simula nang dumating si Jesus sa buhay natin, ganap na tayong pinalaya ng Panginoon. Pero pilit pa rin ang kaaway, ang mga sitwasyon ng buhay, pilit na gustong ibalik tayo sa pagkakaalipin. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Hindi ang kalooban ng Panginoon. Pero meron tayong dapat gawin. Sumamba tayo sa Panginoon. Magpuri tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Mga kapatid. Kahit napakahirap, totoo, mahirap. Pero, posible ba na magawa? Yes. Si Paul and Silas, pinuri nila ang Panginoon sa sitwasyon na mayroon silang pinagdadaanan. Si Job, matindi rin ang pinagdaanan ni Job. Pero ang ginawa ni Job, siya ay nagpuri pa rin sa Panginoon sa kabila ng matindi pinagdaanan niya, mga kapatid. So mga kapatid, ano yung tinuturo sa atin ng Diyos sa atin sa umagang ito? Hindi kalooban ng Panginoon. Yes, normal lang. Pagka may sitwasyon, may problema, normal yung bilang tao, yung reaksyon. Bilang tao, matakot, mangamba, bilang tao, yes. Pero, paano nga ba tayo magre-respond sa sitwasyon na yon? Yung sitwasyon ba, ang pipili mo magpatakbo ng buhay mo? Di ba? Nangyayari yan eh. Sa mga sitwasyon na nangyayari, lalo na kapatid, wag mong gagawin na kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon, magsosolo ka. Sasarilinin mo, magsosolo ka. Wag. Lalong napakadelikado. Binubuksan natin yung pintuan ng buhay natin para sa kaaway. Pwede naman, pumasok ka sa kwarto, pero magpuri ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Ipahayag mo, mga kapatid, kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos mo. Meron ka sitwasyon, hindi yung, salamat Lord, may sakit ako. Hindi po ganon.
kundi salamat Lord dahil ikaw ang Diyos, ang aking dakilang manggagamot. Kaya mo akong pagalingin. Kung may pangangailangan ka, Lord, salamat, Panginoon. Pinupuri kita, ikaw ang aking great provider. Kaya mong tugunin ang pangangailangan ko. Amen? Di ba? Faith. Dapat ganoon tayo. Ganoon ang nais ng Panginoon na makita sa atin. Next. Pangatlo, sa pagpupuri na may pananampalataya. Hindi natin magagawa yan, mga kapatid. Hindi yan sa emosyon. Hindi natin magagawa yan kung walang pananampalataya. Kung di mo gagawin ng may pananampalataya, mga kapatid. Imagine niyo, bugbog sarado si Paul at si Silas, tapos nabugbog sila dahil gumagawa sila sa kalooban ng Diyos. O ba, bilang tao, siguro dito, pwede kang magreklamo sa Diyos. Lord, dinala mo ako dito, pabubugbog mo lang ako. Diba? Dinala mo ako para lang makulong dito. Diba? Pero bakit gano'n ang respond? Na-imagine, ba't mahirap noon? Mahirap mag-respond ng ganyan sa napakabigat na sitwasyon. Ulitin ko, sa napakabigat na sitwasyon. Paano ka nagre-respond? Sa napakahirap na sitwasyon, paano ka nagre-respond? Ganoon po, pinakita ni Paul and Silas yung kanilang sitwasyon at paano sila nag-respond sa ganoon. So, tingnan po natin. Next. Bakit nagawa nilang magpuri sa kabila ng napakasama nilang kalagayan? Next. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, at yan ang dahilan, sabi po ni Paul, at yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, ngunit hindi ako nahiya, sapagkat kilala ko, sapagkat kilala ko, sapagkat kilala ko, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak ko maingatan niya ako hanggang sa huli at ipagkakatiwala ko sa Kanya yung buhay ko. Kaya nga napakahalaga, hindi ka makakapagpuri sa sitwasyon na napakabigat kung hindi mo kilala ang Diyos. Kaya napakalaga na kilalanin natin kung sino yung Diyos natin, mga kapatid. Wala kang masasabi kung hindi mo kilala ang Diyos. Napakahalaga na meron tayong pagkakilala. Kaya napakahalaga yung pagdalo. Napakahalaga yung pagbabasa. Kasi diyan nagpapakilala ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ulitin ko, binabasag ko, sinisira ko ang nakagisna ng marami. Sapat na sila, naniniwala naman silang may Diyos. Pero hindi nila kilala ang Diyos na yan. Hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, yung pinaniniwala mo, hindi ka lang naniniwala, kilala mo yung Diyos na pinagtitiwalaan mo. Lagi kong sinasabi, hindi ka magtitiwala sa isang tao na hindi mo kilala. At hindi ka rin magtitiwala sa Diyos kung hindi mo kilala ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Dapat kilala natin kung sino ang Diyos. Kaya nga hindi lang ito pasigawan. Hindi lang ito padamihan ng galaw. Kasi ang sarap sumayaw ni Joseph, sasayaw na rin ako. Hindi ganoon. Di ba? Kasi napapasigaw ka kasi nakikita mo kung sino yung Diyos mo eh. Napapainda ka kasi nakikita mo kung sino yung Diyos mo. Dapat ganoon. Doon ang gagaling yung motivasyon mo. Bakit mo ginagawa mga bagay-bagay? Lalo na sa panahon
na meron tayong pinagdadaanan. Kaya pala, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan, natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang pinagkatiwala ko sa Kanya. Naalala ko, kaya pala ang Panginoong Hesus natutulog sa panahon na lulubog yung bangka nila. Di ba? Halos gisingin sila. Ang sarap ng tulog ng Panginoon. Sabi ng mga alaga, Panginoon, ano ba? Gumising ka na. Lulubog na tayo. Nagising ang Panginoon. No? Imagine natin, kayang matulog ng Panginoon. Kasi kilala ni Lord, yung Father eh. Kilala. Hindi siya pwede. Walang pwedeng mangyari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Hindi ka pahintulutan ng Diyos. Maliban na lang yung mga maling desisyon natin sa buhay. Hindi rin ang Diyos ang nagbigay niyan. Resulta lang yan ng mga maling desisyon ng buhay natin. Pero never ang Diyos. Kay Job nga nagpaalam pa si Satanas. Nagpaalam pa siya. Hindi siya pwedeng gumalaw kung hindi ka pahintulutan ng Diyos. Para bang, sige Lord, bahala ka. Bahala ka sa buhay ko. I know. Next. 2 Chronicle chapter 20 verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat. Ito, pamilyar na siya, mag-repress lang tayo. Makinig kayo, Haring Josaphat. Kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Kasi sa panahon na yon, pinili ni Josaphat ang manalangin. Kaysa sa mag-alala, kaysa sa siya ay hari, marami siya sundalo. Imbis na siya, sige, i-ready nyo ang mga sundalo natin. Ilabas nyo ang pinaka-powerful na weapon natin. Hindi po ganun ginawa ni Josaphat Nung dumating sa kanyang napakasamang balita, alam nyo ba yung balita na yon? Nasa gitna sila ng isang lugar, nasa paligid nila yung kalaban. Kub-kub na sila, mga kapatid. Nung nabalitaan niya yon, inipon niya yung kaya manalangin tayo sa Diyos. Pinili na manalangin sa Diyos. At habang sila'y mananalangin, mayroong tumayo. May ginamit ang Panginoon na nagsalita. Sinabi yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat. Kayong mga taga-Huda at Jerusalem, ganito ang sinasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob. Dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Di ba? O ano yung nag-respond ni Josaphat? Nung narinig niya yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kaya nag-respond ng ganoon si Josaphat kasi narinig niya ang sinabi ng Panginoon. Di ba? Anong ginawa ni Josaphat? Kakaiba. Imbis na pinauna niya mga sundalo, oy mga sundalo, doon kayo sa likod. Wala kayong gagawin, doon kayo sa likod. Mga Levita, lahat ng magpupuri sa unahan. Nasa unahan kayo, magpuri kayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Grabe, di ba? Kakaiba yun, mga kapatid. At totoo nangyari, mga kapatid. Totoo nangyari, mga kapatid. At ano po ang nangyari doon? Next, ang sabi roon, ayan, matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang dahil umawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay. No, purihin si Yahweh. Ako may problema, purihin si Yahweh dahil Lord, alam ko, mahal mo ko, nagmamalasakit ka sa akin, purihin ka, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na nakakakita
Nakikita mo ang aking sitwasyon, nakikita mo ang puso ko, nakikita mo ang mga bigati na meron ako. Purihin ka dahil alam ko, mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan. Purihin ka, Panginoon. Di ba? Pwede tayong magpuri sa gitna ng mga sitwasyon. Yan po ang ginawa nila. Sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, alalahanin natin yung salita ng Diyos. Alalahanin natin yung salita ng Diyos. Ano nangyari? Ang sabi diyan, next. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila nagkagulo. At nung nakapunta na sila sa lugar ng mga kaaway, nakita nila, nakabulakta na lahat yung mga kaaway. Grabe, sasabihin nyo, ano yan, ang nangyari talaga, natural na pangyayari sa kwento. Kaya mga kapatid, talagang pwede mangyari sa bansa natin. Worship versus worship. Amen. Pwede. Pwede mangyari, mga kapatid. Na hindi tayo gagamit ng dahas, hindi tayo gagamit ng armas. Ang Diyos ang gagawa para tayo po protektahan. Amen! Hallelujah! Purihin ang Diyos! Ang Diyos ng Pilipinas ay totoo at buhay! Si Jesus ang Panginoon natin! Next. Alam niya ang salita ng Diyos. Hindi lang niya alam ang salita ng Diyos, pinanghawakan niya yung salita ng Diyos. Sipin nyo, ang nagsalita, isang ordinary tao lang na bigla na lang tumayo ro. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pwede sabihin ni Joseph, sino ka? Di ba? Kaya alam nyo, yung mga tumatayo dito, na binibigay ang salita ng Diyos, huwag nyo na kaming tingnan. Tingnan nyo na lang at paniwalaan yung sinasabi ng Panginoon. Kasi salita ng Diyos ang binabahagi namin. Ang Diyos ang binabahagi namin sa inyo, mga kapatid. Alam niya ang salita ng Diyos, nananalig siya, nagpuri ng may pananampalataya. Kaya ganoon po ang respond nila. So hindi lang po basta yung emosyon. Alam nyo, gusto rin ng Panginoon baguhin tayo sa area na yan . Kasi hindi natin namamalayan. Minsan, depende lang din tayo sa emosyon sa mga ginagawa natin. Pag masaya ka, siyempre, masigla ka. Paano hindi ka masaya? Wala kang problema. Buhay na buhay ka. Paano kung may problema ka? Di ba? Ibig sabihin, nakadepende ka sa nararamdaman mo. Hindi ka nakadepende sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Ulitin ko, hindi po madali. Kahit si pastor, sabi ko, Lord, ang hirap naman yan. Di ba? Pero, pananampalataya kasi. Hindi nakadepende sa mga bagay na nakikita ng mata, naririnig ng tenga, nararamdaman natin. Ang ating pagtitiwala ay doon sa hindi nakikita. Sino ba hindi nakikita? Ang Diyos natin, mga kapatid. At yung kanya mga pangako, yung pag-ibig niya, yung kapangyarihan niya, yung kakayanan niya, doon nakadepende yung ating pagtitiwala. Next. Tayo. Ano lumalabas sa ating bibig pag may problema tayo? Di ba? Ano yung lumalabas sa bibig natin? Next. Ang sabi kasi ng salita ng Diyos, Kawika 18 verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal.
Saan natin gagamitin ang ating bibig? Sa pagrereklamo, sa pagtatanong, sa pagsasalita ng mga hindi maganda? O gagamitin natin ito para magpuri, magpasalamat, ideklara kung sino ang Diyos ng buhay natin? Mga kapatid, napakahalaga. Napakahalaga ng kung anong sinasabi natin. Sabihin natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang ilabas natin sa bibig natin, mga kapatid. Next. Sa Marcos 11:23, tandaan ninyo, kung kayo'y nananalig sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin, sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. No? Napaka-imposible naman ng bundok, palilipatin mo sa dagat, di ba? Sa pamamagitan lang ng pagsasalita mo. Di ba? So, ibig sabihin niya, napakahalaga. Paano tayo magre-respond sa bundok ng problema na meron tayo? Paano tayo magsasalita sa sitwasyon na ito? So, napakahalaga, mga kapatid, yung bibitawan natin sa panahon na meron tayo pinagdadaanan. Pag sinabi mong, wala na akong pag-asa, wala ka talagang pag-asa. Pag sinabi mong wala akong magagawa, wala talaga. Wala ka talagang magagawa, kapatid. So, napakahalaga, mga kapatid, yung ating binibitawan mga salita. Next. Ang Panginoon sa Marcos chapter 6 verse 41, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang tinapay at binigay sa kanya mga alaga upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Meron pa bang kasunod? Next. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ng lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain. Sa gitna ng matinding pangangailangan, sabi ng Panginoon, Ama, thank you ha. Ikaw ang great provider namin. Kaya mong pakainin sila. Di ba? Kumain ba sila? Sabi, may natira pa. Lumabis pa. Ilang tinapay lang yun, ilang isda. Pero paano nag-respond ng Panginoon? Di ba? So, doon natatouch ang Lord, paano tayo mag-respond sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Kaya napakahalaga, lalo-lalo na kung ang respond natin ay sa mabuti o sa masama, Diyos lang ang nakakaalam. Praise the Lord, Lord. Praise the Lord pa rin. Next. Nasa last na pala tayo. Mga kapatid, ano yung gusto ituro ng Panginoon sa atin sa umagang? Ang pagpupuri ang makapangyarihang sandata sa kahit anong laban ng buhay. Meron tayong sandata na makapangyarihan na gusto ng Panginoon gamitin natin. Lalo na sa panahon na meron tayo ngayon. Lalo na kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga, there is power in praise, mga kapatid. Last, maging bahagi ng ating buhay ang araw-araw na pagpupuri. Araw-araw may laban. Araw-araw may pangangailangan. Araw-araw magpupuri. Pipili ko magpuri, magpasalamat. Araw-araw dadating ang Diyos. Araw-araw mananalo tayo. Dahil ang Diyos ay dumadating sa pagpupuri ng kanyang mga anak.
Amen? Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Gusto ko po magtapos tayo sa message na ito. Ang bawat isa. Ano yung mabigat na pinagdadaanan mo ngayon? Ideklara mo kung sino ang Diyos mo. Okay po ba yung mga kapatid? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? May sakit ka ba? Napakabigat ba ng pakiramdam mo? Pakiramdam mo parang, yun nga, nagagapos tayo ng mga sitwasyon. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapalaya. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos natin ay Diyos na marunong sa lahat. Kaya niya tayong bigyan ng karunungan. May kadiliman ba? Parang nangangapa ka, yung buhay mo, parang nangangapa. Ang Diyos na yan ay Diyos ng liwanag, mga kapatid. So sa umagang ito, ideklara natin sa umagang ito kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos ng buhay mo. Amen? Amen. Sige po, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo lang ibulong. Baga tayo, huwag mo nang magpakialaman sa mga katabi natin. Pumokus ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ito ang salita ng Diyos, dinideklara ko sa umagang ito, maraming lalaya. In the name of Jesus. Sa umagang ito, dinideklara ko, yung mga may mga pangangailangan ngayon, magpo-provide ang Lord. In Jesus' name. Hallelujah! 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 Purihin ka, Diyos na walang imposible. Diyos na ang mahirap sa tao ay posible sa Kanya. Diyos ng himala. Diyos ng mga tanda at himala. Hallelujah! Hallelujah! Diyos na great provider, great healer, great comforter. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, Panginoon. Hallelujah! Kung ikaw ay walang kapayapaan, deklara mo kung sino ang Diyos mo. Ang Diyos ko ay Diyos ng kapayapaan. Lumayas ka, Espiritu ng kadiliman sa buhay ko right now. Hindi kita tinatanggap in the name of Jesus. Hindi ikaw ang Diyos ko. Ang Diyos ko ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ideklara mo. Magdeklara ka. Manalig tayo sa Panginoon sa umagang ito. Tapusin na natin. Paulit-ulit. Baka kahapon mabigat ka no isang linggo ngayon. Dala mo pa rin yan. Tama na, sabi ng Panginoon. Tinatapos ko na yan ngayon. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na lumikha at may-ari ng langit at lupa. Gaano mang kalaki, gaano mang katindi ang problema sa mundo, hindi pa rin natin may kukumpara sa laki ng Diyos natin. Hallelujah. Hallelujah. Ang lupa, ang mundo ay tuntungan lang ng kanyang paa. Gaano, imagine niyo kung gaano kalaki yung Diyos natin. Malaki pa ba yung problema mo, kapatid? Hallelujah, hallelujah. Tumingin ka kung sino ang Diyos. Tumingin ka sa katangian ng Diyos natin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Alisin mo na yung inilalagay ng kaaway sa harapan mo na puro ang pinapakita sa iyo ay mga pangit, mga negatibo, pinaparinig. Alisin mo na ngayon. Huwag kang aalis sa lugar na ito na dala-dala mo pa yan. Hindi ang kalooban ng Diyos, kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Plano ng Diyos sa umagang ito, palayain ka.
Plano ng Diyos sa umagang ito, pagpalain ka. I-provide ang pangangailangan mo. Plano ng Diyos, nabigyan ka ng kapayapaan. Kung nanghihina ka, plano ng Diyos, palakasin ka ngayon. Ngayon, hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon. Ang pananampalataya ay ngayon, hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, kung gusto mo, ngayon, matatanggap mo yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang buhay niya. Kung naibigay niya ang buhay niya, hindi pa niya kayang ibigay ang pangangailangan natin. Hindi siya nanatiling patay. Muling nabuhay ang ating Panginoon at ang Panginoon natin ay naendo na sa tunay na kalagayan niya. Siya ay Diyos! Ang Panginoon mong si Jesus ay Diyos! May magagawa si Jesus sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord. Hallelujah, Lord. Sabi na yung salita, Panginoon, sa aming pakikinig na yung salita, dumadating ang pananampalataya. Mangyari yan ngayon, Lord. Palitan mo ng pananampalataya galing sa iyo ang anumang takot. Palitan mo ng pananampalataya galing sa iyo anumang pag-aalinlangan. Palitan mo ng pananampalatayang galing sa inyo. Pananampalataya na kami ay aalis. Pipiliin naming umalis sa anumang kalagayan na meron kami, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, O Lord. Hallelujah. Lord, salamat. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Bumalik tayo sa Diyos. Bumalik tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tanggapin natin ng may pananampalataya anuman yung ninanais natin matanggap ngayon. Receive it by faith. Sapagkat ang Diyos laging tapat sa pangako niya. Kung anong pangako niya, ginagawa niya yun. Hindi sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niya siya ang great provider, siya ang great provider. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat. Kinikilala namin, Lord. Salamat. Salamat po sa umagang ito. Napakabuti niyo sa buhay namin. Napakatapat niyo, Diyos. Salamat po, Lord. Ginagawa mo ito, hindi dahil sa kami ay magaling, tapat, ugali mo, mahalin kami. Buhay mong pagpalain kami. Buhay mo, nagawang kami ng kabutihan, Lord. Tapat ka kasi, Lord, lagi kang tapat sa buhay namin. Kaya mo gagawin yan, O Diyos. Kapatid, maniwala ka ngayon. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sapagkat hindi kayang ikumpara. Hindi nakadepende sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi nakadepende sa atin, mga kapatid. Minahal tayo ng Diyos dahil mahal niya lang tayo. Salamat, salamat po, God. Hallelujah. Purihin po kayo sa umagang ito. Purihin po kayo. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa iyo po ang paghanga, Panginoon. Sa umagang ito, banal naming Ama na nasa langit, sa tanging pangalan lang ng aming dakilang Panginoon na tagapagligtas, sa pangalan ni Jesucristong namatay sa krus at muling nabuhay. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Amen!